Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ngayon po ay Lunes ang ating petsa, 20, no? Ng Mayo ang ating petsa, Lunes ang araw at ang ating oras alas 11:05 ng umaga! At ito si Atty. Ferdy Casulito, Mr. Sexo Pinto Pasio. At ako naman si Jubilly Guzman. Siyempre, good morning. Good morning. At binabati namin kayo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At may mga babatiin na ito. Yes Marami po. ito. Mga Go ahead. Mga 1.6 million itong babatiin ko. Sige po. Oo, 1.6 million 1.6 people. million people. Pero Sige isang na. sentence lang. Maligayang Independence Day sa bansa ng East Timor. Yan. Oo, ngayon ay ika-22 kaarawan ng kanilang kasarinlan. Galing. Galing na Tagalog. Hindi, kasi alam mo kung bakit close ako dyan sa East Timor. Hindi dahil nandoon yung kliyente kong si Arnie Teves. Hindi po yun ang dahilan kung ba't malapit sa puso ko ang East Timor. Although, siyempre, ay nagpupunta rin tayo doon dahil doon. Sapagkat, alam niyo po, noong ang mga East Timorese ay ipinaglalaban pa ang kanilang kasarinlan o independence sapagkat ang history po niyang East Timor, yan po ay sinakop ng napakatagal ng mga Portugese. Kung tayo ay nasakop dito sa Asia ng mga Kastila, ang Portuguese ay nasakop ang East Timor at Macau. Yung Macau, yung katabi ng Hong Kong, di ba? Pag nagpe-ferry ka. Ngayon, may kalye tuloy. May bridge over troubled waters na ron, di ba? Wow. May bridge na papunta from Hong Kong to Macau. At dati po, wala ferry lamang. By water lamang. 1 hour ferry ride. Masarap naman, parang pasyal. Sapagkat, at ang dahilan po kung bakit maraming taga Hong Kong na pumupunta sa Macau ay sapagkat ang casino po ay hindi illegal sa Hong Kong Island. Ang Hong Kong po ay ang legal lamang na sugal doon ay yung karera ng kabayo. Kasi napakalaki po nung Hong Kong Jockey Club. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kita ng Hong Kong Jockey Club, Manang Jubes? Yung kinikita ng Jockey Club dito sa Pilipinas, yung karera ng kabayo natin ng isang araw, ay ng isang taon, kinikita lang nila roon ng isang araw. Walang biro, no exaggeration. Ganong kalaki ang horse racing sa Hong Kong. Yan, kaya ngayon, para maging monopolyo yan, monopolyo ba? Monopolya ang Tagalog ng monopoly. Tama. Pwede na yan. Para maging monopoly yan, pinagbabawal po ng ang ibang uri ng sugal sa Hong Kong. Kanya, kung gusto mo mag-casino, yung Macau, Opo. ay iba kasi, di ba, Special Autonomous Region of Hong Kong, SAR. Ang Macau, iba naman po ang parang teritoryo noon. In fact, pagka pumunta ka sa Macau, kailangan dala mo yung passport mo. At may immigration. Meron. Hindi katulad nung sa Europe. Mas madali pa nga sa Europe, punta kang Paris. Opo. Pasa sa Paris ka, punta kang Munich. Punta kang Madrid. Hindi mo na kailangan ng passport mo Domestic. Domestic na yun. Para ka lang pumuntang Manila to Cebu or Davao or Iloilo. Yan. So, hindi pala American territory yan, no, East Timor? Hindi. Ganito nangyari dyan. Nagkaroon nga sila ng independence after ng gera ay parang inabandona na. After ng World War II, di ba? Sinakop yan dati. Portuguese yan, di ba? Yes. Ngayon, yan ay may mga Australian troops kasi just across the sea, kung nasa Darwin, Australia ka, which is the northern territory of Australia, Darwin. Nakapunta na rin ako roon. May mga kaibigan tayo roon. Nung ako ay nasa sports commission pa.
alam nyo, naging ano ako na Manong Vic. Hindi alam ni Manong Vic, naging chairman ako ng Manila Athletic Sports Council and Ay, ex officio member ng Philippine Sports Commission, panahon ni Ramos, 1990s, ano? Okay. Noong nagkaroon kami ng Manila Darwin Arafura Games. Okay. Yan. Yung Arafura nasa ano 'yon? Manila Fujian Arafura Games. Yung Arafura nasa ano 'yon? Isang lugar 'yon sa Australia, nasa Northern Territory 'yon. Ang capital ng Northern Territory ay Darwin. Darwin, Australia. Mas malapit pumunta from Darwin to Timor-Leste than Darwin Timor-Leste. to Sydney. Oo. Kasi ang laki ng Australia, napakalaking continent ng Australia. Mas malapit ang Darwin sa East Timor than Darwin to the capital of Australia, which is Sydney. Okay. Ayun. So, sinakop yan ng mga Australians, parang allied sila sa mga Amerikano. Pero sila ay nasakop din, in-invade sila ng mga Hapon. Noong 1943, nasakop sila ng Hapon. Pero noong 1945, bumalik yung mga allies dito sa Asia, kasama na Pilipinas, di ba? Nasakop ng Hapon yung Singapore, di ba? Malaysia, yan. Nung bumalik ang si MacArthur, nakuha ulit ang Timor-Leste at saka ang Malaysia, ang Singapore at ang Pilipinas. Ayun na. Okay, pero at that time mahina na yung Portuguese Empire. Naghihirap na, parang wala na silang interes sa East Timor. Parang nandun sila pero pinabayaan nila, parang inabandon nila, parang hindi namin kayo sakop, bahala na kayo sa buhay nyo. Nag-civil war. Nagkanya-kanyang upakan sila, yung mga East Timorese. Until nagkaroon yung yung Fretilin ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, naging sila ang nagtagumpay doon sa Civil War, nagtayo sila ng gobyerno, pero communist government. Ang Indonesia, di ba, kadikit ng Indonesia yung East Timor. Ayaw ng Indonesia na magkaroon ng isang communist country na nakadikit sa kanila. Anti-communist ang Indonesia Sinakop nila tuluyan para hindi magtatag ng communist government na nakatulad sa Vietnam or China, di ba, mga communist government. Nung kumakalat ang communism dito sa Asia. Sinakop ng Indonesia. Siyempre, hindi naman tumigil ng pakikipaglaban yung mga East Timorese, parang guerrilla warfare. Okay. Noong sila'y sinakop ng Indonesia until hindi na matigil-tigil yung violence, massacre, di ba? Pumasok na ang nagkakagulo na, pumasok ng UN, sinabi nila magbotohan na kung gusto ng East Timor na magkaroon ng independence. So noong 2001 ay nagbotohan sila. At noong 2002, nabigyan na ng independence ang East Timor. Umalis na yung mga Indonesians. Kaya sinasabi ko malapit sa puso ko yung East Timor. Party po ako since 1999 nung Free Timor Movement. Dito sa Pilipinas, kami po ay nagrarally sa harap ng Indonesian Embassy. Nagkakondak kami ng mga simposya sa sitwasyon sa East Timor upang magkaroon ng public opinion dito na suportahan ang independence ng East Timor. Kasama ko si Consul General Fernando Peña dyan sa Kilosangyan at iba pang mga personalities. So, malapit sa puso ko talaga yung bansang East Timor kasi kahit papano sa aking payak na nakayanan ay tumulong tayo para magkaroon ng independence ang East Timor. So, congratulations. Naging part ka pala niya. Maliit na bahagi lang kasi maliit lang ako eh. So, congratulations, President Jose Ramos Horta, si Prime Minister Sanana Gusmao at sa lahat ng more than 1.6 million inhabitants of Timor-Leste. At ang isang naalala ko sa Timor-Leste, masarap din yung kape. Kapeng-kape. Yung Timor-Leste coffee is very famous kasi walang matapang siya, parang mga tao sa Timor-Leste pero walang pait. Okay. So, hindi siya gaya ng Barako dito sa atin. Hindi, ang Barako naman, gusto ko rin yung parang caramelly taste niya. Ako mahilig ako sa kape, iba-ibang kape. Okay. So, minsan East Timorese, minsan Barako, minsan yung civet coffee, yung pupo ng di ba, alamid.
Grabe, no? So sabi nga nung mga ano ngayon sa mga Gen X ngayon, so yun. Yun na. Yun. Oo. Nako, nanonood si Sir Dennis, Arce and family. Hi! Ayan, naisingit ko. Oy, Mama Den, at tingnan mo nga kung pwede na mag-guest sa Wednesday si Jessie, yung naudlot niyang guesting last Wednesday. Baka Yeah. pwede nang Oo. ituloy ngayon. Para maipakita natin magagaling na artista ng Borracho film. Oo, at by the way, plug ko na rin yung Red Dragons Emerge, yung concert ng kasama natin si Miss Bambi Fuentes at kanyang Wow! mga Oo nga, talents. sa Sa Miyerkules na yun, Museum. Miyerkules na yun. Alas 7 ba ng gabi? Opo. Oo, basta gabi. Kasi mahirap mag-concert pag umaga, medyo walang manonood sa'yo kasi nasa trabaho pa yung mga tao. Oo nga. Yung mga walang tulugan. Oo, yan. Mga 7 yan. At saka nandyan dyan, tampok dyan ang isa sa mga talents ng Borracho Films sa si El Fernandez at yung isa pang talent namin naka-love team yan. Nag-guest na yun dito. Si Sean. Si Sean. Yung Sean El Sean Rabo. ay may surprise number doon. Wow. Kaya hindi natin pwedeng i-anunsyo rito na may surprise number sila. Kasi nga surprise. Surprise nga. Kaya wag nyo munang ipagkakalat. Anyway, wala namang nakikinig. Tayong dalawa lang naman nag-uusap. Kaya wag mo naman ikalat. Ha? Ayan. Baka naman iparadyo mo pa, Oo ipa-TV nga mo eh. pa na may surprise number sila. Wag. Oo, Hindi wag na na. surprise yun. Oo, yan. Ma'am Bambi, thanks so much. Kaya lang hindi ko nagawa yung sabi mo na ko. Marami akong kinausap. Pero pupunta ka ron. Hindi ko pa sure kasi wala akong ticket. Ay, di na kailangan ng Ah. ticket mo. Sabi ni Bambi, face value na lang tayo. Facebook. Although bumili ako ng bilang suporta, bumili ako ng ticket. Okay. Oo, siyempre susuportahan natin si Bambi eh. Pero coverage na lang ako kasi marunong naman kami mag-coverage. Oo, diba? para Special coverage. Yes. O baka pwede nating mapalabas yung ilang mga pinasurito kahit mga 1 minute. Yeah, Yung after the please. concert, after the Opo. concert. Yeah. Okay, ipakita natin. At hindi lang yan, attorney, no? Thankful din ako sa pamunuan ng Caloocan City. Talagang eager na eager sila makita tayo. Ay, nandun tayo ng June 14 baga. Yeah. Yan. At hindi lang yan, sa June 21. Yan. Ayun, ang ating Borracho Borracho Live. Live, Okay. Nagpapasalamat na rin. Nagpapasalamat na rin naman tayo. Okay, nice. Ay magpapasalamat na rin ako publicly kay Mayor Benji Magalong sa hospitality, ha? Ay, sir. Sa pakikitungo na kanyang iginawad sa amin doon po sa Baguio City nung dumalaw po kami. Ayun. At siya pala ay nung last Friday lamang ay ikinonsulta ng Committee on Constitutional Amendments ni Senator Sani Angara tungkol sa feedback niya doon sa resolution of both houses number 6 kung saan nilalayo na ibahin yung economic provisions ng konstitusyon. Alam niyo po, ito ang stand ko dyan na Manang Judy. Yeah, sige. Hindi ako napapraning dyan sa constitutional amendments. Basta, ito pa rin lang sana, no? Ako, I'm still willing to extend the benefit of the doubt dito sa ating mga mambabatas na tutuparin nila yung kanilang limits doon sa resolution of both houses number 6 na ito ay economic provisions lamang. Ayun. Wag yung political provisions. Kasi ang kinakatakot ng iba, baka daw gawing i-extend yung term ni Pangulong Marcos. Sa akin naman, wala namang problema kung i-extend yung term ng Presidente. Ngunit, after na ni Pangulong Marcos. Oo, kasi self-serving naman masyado at palagay ko hindi magiging katanggap-tanggap sa ating mga kababayan kung itong term extensions, lalo na pati ng mga ibang mga ating mga opisyal ay i-implement right after yung mga makikinabang dito. Dapat yung mga present members of Congress, kung extend yung term nila, yung mga nakaupo ngayon or yung presidente, hindi sila makinabang doon. Otherwise, parang self-serving nga. Naka hindi maging katanggap-tanggap yan. Oo, kasi marami tayong mga gustong mabago uli. Yan. Sabi nga
para maging parehas lang ang laban, kailangan tapusin muna ni Presidente yung kanyang term. Oo. After that, saka na uli Hindi, for another chance. Pwede namang, ano yung economic provisions ngayon? Kasi Okay. talagang antigo na yan eh. 1986, kung meron ka nga sasakyang 86, baka hirap nang tumakbo eh. Oh. Although meron ako mga maslumang mga sasakyan, kasi collector ako eh. Meron akong May vintage 65. car ka na. Oh, may 65 akong Volkswagen. Meron akong the first ever na lumabas na Pajero. Wow. Yung model, hindi yung mismong unit na lumabas. Ano? Yung first generation na Pajero, 85 yon, 85. Pin-reserve mo pa? Oo, maandar. Pati Galing. yung cassette, natatanda mo yung cassette. Yeah. Hindi na makarelate yung mga bata ngayon eh. Oh, may cassette player noon, umaandar. Pindot-pindot. Oo. Okay. Mm. Oh, maganda yan. Oo, para yun sa mga mahilig pumindot. Pindot-pindot. Pindot-pindot. Oo, papindot. Pero attorney ha, expect mo bukas ang ating Commissioner Raymark Mansilungan, no? Siya po, ang hawak po niya ay Region 1, 2, 3 at saka yung car. Okay, oo. It is regarded... Sa senior citizen yan, ano? Yan. Alam mo, RA sayang, wala ako. 11350. Oo, sayang, wala ako bukas at graduation Oo nga ng anak eh. ko. Ako next year, senior na rin eh. Ayan. Pero ano, Interesado attorney, ako dyan eh. ang maganda dito, kasi kakaiba yung grupo nila, National Commission of Senior Citizens. Dahil marami silang magagandang, mas pinaganda kung ano man yung meron sa senior citizens Ayun. group. Hindi to competition, kundi kung ano yung wala dun sa senior citizens group, yun ang inaan na din. Oo naman, oo, dapat And that's na. good, di ba? Alam mo, dapat isang tawagan natin dyan sa Wednesday, ha? Opo. Para parang follow-up. Itong si Attorney Romulo Macalintal. Kasi nagkaroon siya nung Si Attorney Mac. may ginawa siya noon na hindi in-honor. Actually, nandoon ako eh. Hindi in-honor doon sa ano pa yun, yung Hilton. Nila Hilton, that time, sa that UN time. Avenue. Oo. Oo. Ngayon, iba na may-ari noon, yung pamilyang Gatchalianay. Really? Oo, pero noon, ibang Delgado Brothers, kung hindi ako nagkakamali ang may-ari noon, ayaw i-honor yung kanyang senior citizens discount dun sa patisserie. Natatandaan ko yun, I was there. Tagal-tagal na Siyempre, yun. sabi ko, sino ba yung parang nakikipag-argumento? Di ba? Alam mo naman yung boses ni Tata Romy. Malaki, di ba? Maganda yung boses niya. Booming. Oo. Sabi ko, may nag-argumento rito, tinignan ko. Sabi ko si Tata Romy, Tata Romy, kako, anong problema? Eto, ayaw i-honor eh. Sabi ko, hindi Pero mo ba nanalo siya na attorney, di ba? Oo, Nanalo. dinimanda niya. Tama naman yun. Kung talagang ni karapatan, sabi nga doon, ni Jopet Season paglaban mo. Yun. Pero ang masakit niyan, kapag mga ordinaryong citizen ka lang, na magrereklamo, hindi aabot sa ganung punto yun. Pero ngayon, recognize na. Recognize Kasi noon, na. bago-bago yung batas eh. Siyempre, nangangapa yung mga Hindi negosyante. makabisado. Alam mo naman, may mga negosyante dyan, di ko naman nilalahat na basta makakalusot, itatry nilang ilusot. Eto, they tried to put one over Tata Romy. Hindi nila alam si Tata Romy yung kausap nila. Demanda, inabot nila. Nag-areglo yun. Pero attorney, speaking of senior citizen, di ba, gaya ng mga nakakasama natin, merong isang, madalas to yung mga food, yung mga nandyan sa, mga sikat na, no? Oo. Sila, kinwenta ko, hindi 20% eksakto binibigay nila. Halimbawa, pagdaraya yun. dalawa tayo na senior citizen. Pagkatapos ang gagawin nila, pagsasamahin nila sa isang discount lang. Pag kinwenta mo, ang layo. Actually. Hindi dapat may So, formula dyan eh. May formula dyan eh. Oo, di ba naglumabas na Total ng amount. formula? Oo. Total amount. Oo, dapat sundin yun. Times 20%. Yun yung sagot doon, yun yung dapat discount. But hindi nangyayari yun, Hindi, sir. ang ginagawa kasi nila, alimbawa dalawa, yung isang senior, yung isa hindi. Opo. Hinahati yata nila, may formula yan eh. Okay. Kaya lang, ang pakiusap ko sa mga business establishments natin, bigyan nyo naman ang consider. Kawawa na yung mga senior. Kasi, Wala na hanap hindi ko buhay, sinasabi, halos iba, mahina na yung kita. At saka, ang mga iba dyan, yung tuhod na lang ang tumitigas. Ay. Yung mukha na lang ang nagagalit. Pagbigyan nyo na, pambihira naman kayo eh. Hirap na nga yung mga tao eh. Okay lang yan. Hindi, ang point lang, nililiwanag natin, dahil takbuhan tayo ng mga senior citizen na nanghihingi ng katarungan, sabi nila. Hindi, buti nga ngayon, halos lahat yata ng LGU, kung hindi lahat man, ay meron ng
yung senior, yung Office of Senior Citizens Affairs, yung Yes, OSCA. yes, Oscar. Oo. Yan. Ito bago po ito yung National Commission on Senior Citizen. Kasi merong National Youth Commission na ang head ay si Ronald Cardema naman. Ayun. Kaya thankful tayo kasi kahit papaano nakatutok sila ngayon sa senior citizen. Titignan ko kung hindi eksaktong graduation pa yun, baka mag-join ako sa inyo ng Zoom. Yan, mas maganda. At hindi lang yan, attorney by Thursday, si Friday pala, ito na, good for you. Kasi hindi siya maniwala na ikaw din ang nagpapa-invite. Si John Lesaca. Ayan, Friday Anyway, diba? pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo. Tomas, mga katanong commercial information, eventual sa patalas sa paalala, hanap po niya sa news, flash, breaking news, newsmaker at this moment, at kung ano-ano pang asyumahan. Ating oras! Alas 11:25. Take two. Sorry, Direk. Alas 11:25 ng umaga! 1, 2, 3! Yeah! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Oras natin alas 11:37 ng umaga. At syempre po, Attorney Ferdy Topacio, kasama si... Juvie de Guzman! Yan, at sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagatto. Pakita mo, tweet mo. Uy. Yun, ikaw muna, ladies Ang first. haba. Okay, pagbati pinapabot natin sa ating mga kaagapay, kaibigan sa loob at labas ng bansa. At hindi lang po yan, lalong-lalo na kay Sir Dennis Arce and family. Ayan, ito, Hello po kay nagte-textan Mama. na kami para Ayan. doon sa Red Dragons ni Miss Bambi Puentes. Yes. Wednesday na po yan. Andako. May chance pa kayo para bumili ng Take It. Take Ayan, It Away. Diyan sa Music Museum. Music Okay? Museum. Okay, at hindi lang po yan. Siyempre po, hello din kay Katirso Peralta. Yes! Ayan. Meron bang text sa'yo si Katirso? Ito po. Nagtatampo na ako kay Katirso. sabi Di na ako niya- tinetext Ang sabi niya, ito po, people are like stained glass window. They sparkle and shine when the sun is out. But when the darkness sets in, their true beauty is revealed only if there is a light from within. Ayun. Keep our light from within and shining. God loves us. Yan, mga matalinhaga no? God. Oo. At hindi lang yan, hello din to the family of EJ Obiena. Salamat po. Uy, akala ko Ayan. babatiin mo. Ikaw na nga Si Emerson. Yeah, hello Ikaw na din. nga Ito na, sir. Jim Paredes. Okay, at syempre, salamat po sa pamunuan ng, alam nyo, ito, nakakatuwa kahit na hindi masyadong sumusuporta. Ganun no? Baka magalit kayo, mga tagapatapa dyan. Alam nyo, wala ho kayong magagawa kapag ang isang tao ay nagpupursige na magbigay ng karangalan sa Pilipinas. Kasi kahit hindi nyo i-back up, kasi alam nyo, Yung patapa medyo- talaga magulo yan Ang dami kong kwento dyan. Pero ewan ko lang kung ganun pa rin Ewan ko kay Vic. Oo. Kasi ito 1990s pa noong panahon pa ni Gotengkok. Ayan. Nasaan na ba si Gotengkok? Patay na ba? Namatay na? Hindi alam. Ah. Pero alam mo, hindi, attorney, nalulungkot lang ako kasi ang patapa is Pilipino. Si EJ Obiena is Pilipino. Pero hindi dapat mamutawi yung yung parang Oo, political Philippine style. Association of Track and Field yan, di ba? Ayan. Philippine Track and Field Association ba? Patafa? Kasi hindi ko, Yung patatas, di ba naman yun? iba naman yun. Okay. Pero attorney, hindi ko makalimutan kasi na sila mismo ay nagagalit sa kagaya nito. Oo, Kita nyo, wala kayong magawa, di ba? Wala silang magawa kasi You sikat can't yung keep tao. a good man down. Yeah, at hindi lang yan, syempre, hello din kay EJ Obiena at sa family niya, kila Emerson. Eyo po. At si Mommy Obiena, syempre, nandito sila last time, Oh, di ba? yeah. At natutuwa ako kasi na bit-bit ni Kabik
yung kanyang mga kaibigan. At hindi lang yan, sabi nga po, itong 28-year-old natin, ay you can never a good man down. Yeah. Oh. Down, di ba? Okay, Pwede. okay. O, tapos Yan. na ba? Baka Sige. meron ka pang i-Jim Paredes. Po, sige. Ako si Japoktin all the way from Taipei, Taiwan. Yan. Si Edgar Gadi Vasquez, yung Vas Built, alam mo yung mga modular na mga bahay. Yeah, okay, Vas okay. Built, yan. Isang beses nga i-guest natin yung si Edgar. Akala ko pagagawa mo. Kahit Zoom lang, kahit Zoom lang. Vas Si Built. Jovi Kudal, Ayan. Vic ng Bustos, Little Boy, Johnny. Oh. Ito, anong ang haba ng handle niya? Johnny, the Chinese Lumberjack Joe. Ang haba no? Mhm. At syempre naman po, yung mga ibang binabati natin ay sina Michael Guy, sina Attorney Raul Paras, si Rolly Mendez Tomas. Yan ay palaging nakikinig dyan sa atin, sa kanilang mga tanggapan. Si Ryan Ang yan, si Cathy Palamos, si Ate Ems Magahum. Si Mayor Benji, si Secretary Alcusi na palaging nakikinig yan. At syempre si William Gatchalian, si Willie Keng, si Andrew Tan. Diba? Yan, oo. Si Alex Cruz, si Louie and Nats Gamboa. Ay by the way, congratulations sa newlyweds yung pamangkin ko. Kahapon na lang kinasal. Si EJ Eugene Julius at Topacio, kinasal siya kay Michelle Tolentino, solong anak ni retired Colonel at Mark Tolentino. Yan. Wow, congratulations. Nag-retire siya ng full colonel, pero matagal ko na nakilala yan naging kliyente ko rin yan. Ano pa lang siya noon? LT pa lang. Opo. Lieutenant Colonel pa lamang. Okay, thank you so Ayan. much. Pero ayaw magpabate. Ng isang kaibigan, okay lang. Okay Ayaw lang. magpabate kasi si Raul Wag mo nang, Dusong. wag mo nang batiin. Wag mo nang Saka si Jigs, magpantay. si Jigs, magbantay, wag na nating batiin yan. No? Ayaw ko na rin batiin si Maruja de Asis. Wag na nating batiin yan. Wag na nating batiin yan. Wag na. Rolly Garcia. Si Rolly Garcia, wag na nating banggitin yan. Wag mo nang batiin yan. Ayaw Pag ayaw, si Rolly Garcia, pag ayaw banggitin yung mga yan, wag mo nang babanggitin kasi syempre gagalangin natin yung Tsaka si DJ magpantay, ayaw magpabate. wag na nating batiin yan kasi galangin natin yung kanilang kagustuhan. Wag silang Hindi namin babatiin tsaka si Doc Melvin Villaros. wag na nating batiin yan. Wag. Si Mario de Vera. Wag mong babatiin yan, ha? Okay. Magagalit yan pag binati mo yan. Opo, pero sabi nga rito, attorney, sikapin mong umangat para sa pamilya mo. Hindi na umangat yung height ko eh. Sinikap ko nga eh. Hindi raw para. Yung bagong taon, tumatalon ako. Wala rin eh. Ginawa mo ba yun? Ako ginawa ko kaya tumangkad ako. And then, ako sumakit na yung tuhod ko. Pero ito nakakatuwa tong paalala na to Hindi para higitan ang ibang tao. Ibig sabihin, pag gusto mo umangat sa buhay, hindi para makipagkumpetensya sa ibang tao. Yung palang ibig sabihin na Para sa sarili mo, para for sa your sarili own mo. self-fulfillment. Kaya nga kung meron kang trabaho, ay maging masaya ka dapat para maging successful ka sa lahat ng magagawin mo. Alam mo, nasanay ako sa tabi ni attorney kasi Pero alam mo, bubulungan kami. Hindi na. Hindi na pwede. alam mo, Kwan meron akong kaibigan lang na talagang dinibdib niya yung payong yan, yung maging masaya ka sa trabaho mo, pero nalugi yung negosyo niya eh. Bakit? Punerarya eh. Ay, Naiinis yung mga mag-anak, tuwing pupunta sila ron, tumatawa eh. Ganon. Nakakainis daw eh. Walang pumunta sa kanya, nawala lahat ng customer. Pero dadating yung bangkay doon, nagluluksa, tumatawa ka. Nalugi tuloy. Ayun. Pero hindi ang punerary sa totoo lang whether you like it or not talagang may kita daw dyan. Pero alam mo, mga punerarya, hirap ang hirap na negosyo. Patay ang negosyo niyan eh. Patay talaga. At kanotang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Show, Topacio. Ating oras alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah! Yes, yo! Topacio! Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah ba mga kasama? Magandang umaga po. Magandang umaga po.
Nagpabalik ang Yes Yes Yo. Tumasa sa oras alas 11:50. Attorney Ferdy Topacio at Syempre, ang yung lingkod, Chubby de Guzman. Naku, alam nyo ho, ngayong umaga talaga, punong-puno kami ng excitement. Ganyan talaga. Aha, sige. teka, i-discuss ko muna ito maganda to. Alam nyo, alam nyo, ako ay kilalang kritiko ng gobyerno, pero hindi porket This kritiko, time. wala nang nagawang tama ang gobyerno. Noon. Ito kasing bill na binabalik yung mandatory ROTC, ang may pakana nito ay none other than si Speaker Martin Romualdez. Okay. AKA Tambaloslos. Anyway, iwanan na muna natin yung mga tirada niyang hindi maganda, katulad ng PI. Na minura sila ng mga tao ng PI mo. Di ba? Sabi, di ba yung People's Initiative? Opo. Palpak. Sabi ng mga tao, PI niyong lahat. People's Initiative pala yun. Anyway, Okay. ito ay mukhang papasa na kapag dumadami po ang nagtutulak nito. Teka, baka magalit si Digong, mga tulak. Hindi, tinutulak yung batas, hindi Ayaw. droga, Burak Mr. dyan eh. President. Oo. Yan, sir. Ito ay palapit na ng palapit ang pagbalik noong ROTC, yung National Citizen Service Training at Reserve Officers Training Corps. At ito CAT eh. Yes. Ako, hindi ako dumaan ng CAT kasi mataas ang rango ko sa Boy Scouts of the Philippines, exempt ako. Pero ROTC, dumaan ako. 2 years. At tama ito eh. Ang nagtataka lang ako, Manang Jubes, yung mga ulalong mga kaliwete. Yes. Sila yung ngaw-ngaw, labanan natin ang China, binubuloy tayo ng China, sige, sugod tayo. Pero, pagka sinabing mag-ROTC kayo, ayaw. Hindi maintindihan tong utak nitong mga lintik na ito. Kasi, sige, go ahead. Pero attorney, mas okay naman yung mandatory, pero yung may health selection, halimbawa, meron doon na may heart failure, whatever, yun naman yung wag nang pilitin. Ay, hindi. Pero dapat maging mahigpit naman. Mahigpit, Kasi yes. merong mga maaarte dyan eh. Na pinipeke na sila may ganito, may ganito. Pero dumaan ako dyan, attorney, ha? Ako rin. Ako. Talagang, adjutant ako that time. Adjutant. Kaya nga po, sabi nga nila, kapag gusto talaga ng matinong gobyerno, ito yung dapat natin gawin. Kasi napakahirap naman po ng mga estudyante kayo, pero ang tatapang nyo sa salita, hindi sa gawa. Oo, yan. Oo. Alam nyo, yung ROTC, magandang training yan, disiplina yan eh. Military training is all about discipline. Ito mo, sa pananamit na lamang, gigising ka, di ba, ng linggo. Yes. Oo, dapat nakahanda na yung iyong Susot damit, mo. yung susot mo. Pag suot mo niyan, dapat yan planchado. May tinatawag silang, lousy, di ba? Yung hindi maganda eh. Dapat yan maganda, walang dumi, kasya sa'yo eksakto. Yung boots ay spit polish, yung makintab. Bago yung pants ng patig mo ay nakapasok sa loob, di ba? Ng boots. Kasi para pag gumanon ka sa putik, Yes. ay hindi madumihan yung mo. At saka pag marcha mo, di ba syempre, lahat disiplinado sa yung buhok mo maayos. Kasi iba naman kayo, ay naman magpagupit ng buhok. Buhok lang yan eh. Hindi naman kayo si Samson eh. Hindi naman kayo maghihina pag pinupit yung buhok nyo. Ano ba naman kayo? At hindi lang yan, kita mo naman kapag kayo ay ROTC, automatic may baong kayong panyong puti. Ayun. Oo. Na ang chicks ay pag natabi ninyo, gaganong-ganon. Ganun ba yan? May ganun. Pupunas-punasan. Hindi, saka yung precision ng movement. Yes. Oo. Ewan ko kung alam ko pa yung mga ganun yung... Dati, meron din yun bago ipipresent arms, di ba? Caliber 30 M1 Garand yung hawak namin noon. Oo. That time. Ako noon, English pa yata eh. Ang command doon, di pa uso yung liko sa kaliwa. Left, right, oo. left, right. Diba? Yung mga ganun, double diba? time, di ba? Yung parade dress, di ba? English pa noon eh. Yung panahon ko, Sige present nga, arms. mag-ano ka nga. Magsalita ka nga ng malaking boses. Sige nga, Torny, tingnan ko lang. Kaliwa, kanan, kaliwa. Di ba ganon? Hindi naman nagaganon eh. Ay, Hindi ko di ba? naalala. Sa Yung CAT yun. assembly, di ba? Yung company, something like that eh. Parang assemble ba? Yes, Nakalimutan ko na, tagal na eh. Magsisisenta na ako. Sabi nga nun, tulog, pulutong tulog.
Hindi, matututo ka. Nag-field trip kami noon ng Yes, Garand, yung M1 Garand. Nag-field trip kami ng 45. Gumapang kami sa putik. Nagbibuwak kami. Grabe, Madali, no? marami kang matututunan sa disiplina. At least, kung merong problema, hindi lang gera, halimbawa relief goods, Yes. hindi ka naman nangingiming, Tumulong. gumapang. Halimbawa, Yes. putik, may baha, hindi mga, Gen X, iyo, putik. Ang puti. Yucky. Ano ba? Kahit lalaki gumaganyan, ano? Iyo. Ay, ayun. Ew, yucky. Oo, diba? Oh, sodomy naman, damad. Hindi pwede yan. Ano nga pag talaga makakakain kayo makakakain kayo ng putik talaga. Ng putik kayo. Pero pag nag-ROTC ka, hindi ka na kailangan mamili kung anong gusto mo kainin. Talagang lahat, all out. Oo. Yan. That is a gentleman approach. Oo, magiging astig ka. Yes. Hindi kayong lalamya-lamya na maarawan lang ng konti, maulanan lang ng konti, takbo Ayaw na na, nakatakbo. madumihan lang ng konti. Yung mga OC dyan, kalimutan nyo na muna. Alam mo Talagang- si Sir Drew Nasino, palagi ko dumaan yan sa talagang makisig. Oo, yung bearing mo, Pag di ba? lumalakad, talagang ganun di ba? Oo. Ang hirap lang sa akin noon, Stomach inches. ang problema lang sa akin noon, yung baril kong kahoy, parang matangkad pa sa akin eh. Well, mga kaibigan, nakakatuwa lang alalahanin yung mga nakaraan. But then, ito po yung magandang desisyon kung sakasakaling matuloy. So sana, sa lalong madaling panahon, kasi urgent naman, certified urgent by Yes. the President. Oh, that's Okay. nice. At sa puntong ito ay magbibigay daan na tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Nasa ngayon ay pangungunahan ni Bossing Drew Nasino. Sino? Syempre mga kaibigan, thank you so much sa tech engineers natin, si Winner Contehino, General, si Jen Rico Hermoso, kala ko General. Kasi Jen, iba na. Okay, Ken Sally and Giljon Reyes. Ating desk editor, Drew Nasino. At syempre ang broadcast IT natin, of course, ayan na, si JB Dominguez. Ang ating teleprompter operator, si Neil Joy Abella. Yon! Oh, At mga- hindi lang yan. Oh, mga writers natin. Si Katrina Gonzalez at si Jen Patrolia. At ang ating mga communications assistant, si Yasmin Pantaleon, Eloisa Bolinao, at Jacqueline Santos. Wala tayong interno ngayon ha. Ayan! Kaya po sa ngalan ng lahat ng nasa likuran ng tagumpay ng programa, hindi lamang ng programa ito, kundi lahat ng programa ng DWIC 882 at Aliw TV 23. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iwan sa inyo mga katang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa iyong kasalanan. At titimo sa Sa iyong kaisipan. na wow makiki appeal 1, 2, 3 Hiyawa! Babay again! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio!